Today, malalaman mo yung 8 na bagay na ginagawa mo kaya ayaw sa'yo ng mga babae. Clear ko lang yung mga tips na to is applicable lang kung nangliligaw ka pa lang sa crush mo, kung dating pa lang kayo, or hindi pa talaga kayo na relationship. Basta, let's say, friends pa lang kayo, dumidiskarte ka pa lang, or hindi niya pa alam na may gusto ka sa kanya, doon lang siya applicable. Siyempre, kung magjowa na kayo, or mag-asawa na kayo, hindi na to applicable. Unang bagay na ginagawa mo kaya ayaw sa'yo ng mga babae is yung over-texting. Tol, isa sa attractive na bagay na gagawin mo kapag over ka mag-text. Masyado kang madami mag-text sa crush mo. Like, hindi lang siya nakapag-reply ng 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Grabe ka na agad mag-text. Grabe mo na agad siya kulitin or i-chat. Unattractive yan, tol. Kasi ang dating yan sa girl is sobrang needy mo. Wala kang ibang kausap. Parang hindi ka attractive sa ibang tao. Kasi puro ka lang sa kanya chat or puro ka lang sa kanya text. So, ang gagawin mo kapag nakikipag-text ka sa babae, kung isa lang yung text niya, isa lang din yung text mo. Kung gano'n lang din kahaba yung text niya, gano'n din kahaba yung text mo. Kumbaga, i-give mo lang kung ano yung binibigay niya sa'yo. So, lalo na kung nasa initial stage ka pa lang, like wala pa kayong masyadong attraction na nabubuo, like ano pa lang, mga initial stages pa lang to, mas kailangan mo tong gawin. But kung medyo nagkakamabutihan na kayo, medyo feeling mo malapit na, pwede ka naman umover ng konti. Hindi mo naman siya to parang fix na fix to. Hindi. Applicable to lalo kapag ka gusto mo pa lang siya, tapos wala ka pang nararamdaman na somehow kung gusto ka din niya. So, general rule, huwag ka masyadong OA mag-text. Kasi unattractive yan, ang dating yan, parang wala kang ibang buhay, parang wala kang ibang ginagawa, or parang wala kang ibang kausap. Next na bagay na ginagawa mo kaya ayaw sa'yo ng mga babae is kapag madalas ka mag-stalk sa social media accounts nila, ayaw na ayaw nila yan, tol. Lalo pa kung hindi ka talaga nila trip. Kasi kung gusto nila, okay lang yun sa kanila. But kung ayaw nila sa'yo, mas naging unattractive ka sa paningin nila. Kasi ang dating yun, again, needy ka. Like, kita ka lagi sa mga stories nila, lagi ka nag-heart, lagi ka nag-chat, lagi mo nilalike yung mga picture niya. So, mas okay siyang gawin kapag ka nakapag-set ka na ng bond dun sa babae. Mas okay siyang gawin kapag somehow nakapag-bonding na kayo, nakapag-date na kayo. Like, somehow may mga napakita niya na sa'yo na interesado din siya sa'yo. Kasi once na nag-like ka na sa kanya, sa mga photos niya, sa mga nag-heart ka sa mga stories niya, mas ma-appreciate niya yun. But kapag wala pa kayo, hindi ka pa nakaka-date, wala pa kayo somehow na-establish na kahit anong connection or kahit anong bond, once na ginagawa mo yun, tol, ang dating yun sa kanya, creepy siya. So, itong mga bagay na to, hindi naman mali mag-heart ka sa mga story, hindi mali na mag-like ka sa mga post, mag-react ka sa mga ginagawa niya online, hindi naman yun mali. Sinasabi ko lang, mas best siya gawin once may certain bond na kayo na nabuo, nakapag-date na kayo, and feeling mo may gusto din siya sa'yo. But kapag hindi pa niya napakita na somehow may gusto din siya sa'yo, like nag-invest din siya sa'yo, tas maggaganon-ganon ka, mag-like ka, mag-heart ka, unattractive yun, tol, mas lalayo siya sa ilalim. Next na bagay na ginagawa mo kaya ayos yun ng mga babae is pag palagi kang available. Lalo na pag hindi pa siya nag-i-invest sa'yo, hindi ka man lang niya dinate, hindi ka man lang niya nilibre, tapos lagi ka na agad available. Ang dating sa kanya, tol, sobrang needy. Kasi alam niya sa sarili niya yun, tol, kapag ka-deserve niya or kapag na-earn niya na yun, alam niya yun. But alam niya na wala pa nga akong ginagawa sa tao na to, grabe na ako pag-serve nito, so parang baliw naman to, sobrang needy naman nito sa akin. So, yung pagiging ganun, tol, na lagi kang available, again, nag-work na siya kapag gusto ka din niya. Dun siya nag-work. But kapag ayaw pa niya sa'yo or wala pang certain connection, hindi siya nag-work. Kasi kailangan mo sa magpa-miss minsan, kailangan mo din mag-create ng mystery, kailangan mo din mag-create ng urgency sa kanya, kailangan mo din mag-create ng scarcity na kailangan mo paramdam na hindi ako palaging nandito. So, might as well, kailangan magustuhan mo na rin ako para palagi tayong magkasama. Kailangan maparamdam mo yun sa kanya. Kasi pag palagi ka nandyan, tol, palaging available, sobrang bilis mo mag-reply, like siya nag-chat sa'yo, like after 1 hour pa siya mag-chat sa'yo, tas ikaw, pag nag-reply siya, agad-agad nagre-reply ka, isang malaking unattractive na pag ginawa mo. Kasi kaya siya matagal, tol, ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka gusto sa'yo. And ako, na-experience ko din yan. And ang key dyan, tol, kailangan, ganun lang din yung reply mo. Kumbaga, medyo kailangan patient ka, kailangan maging matibay ka lang. Kasi pagka brenake mo, wala na, talo ka na. Lalo na sa initial stage pa lang. Kasi nag-engage pa kayo eh. Kaya ang key, wag ka lang laging available. So kung may ginagawa ka, may studies ka, may business ka, may work ka, unahin mo yan bago siya. Kasi mas magugustuhan ka niya pagka ganun. Lalo na sa initial stage. Siyempre, pag magjowa na kayo, ibang dynamics na yun. But eto, sa initial
pa lang, unahin mo yung purpose mo, unahin mo yung sarili mo bago siya. Next na bagay na ginagawa mo kaya ayusin ng mga babae is kasi basic ka tol. Napaka-boring mo kasama. Yun ang, wala na akong maisip na word na magiging hindi masakit, pero yun talaga, sobrang basic mo and boring ka kakasama. Kaya ayaw niya sa'yo. Tanda mo tala, mga babae, emotional yan. Gusto nila ng something na masaya, something na exciting, something na hindi nila alam anong mangyayari. Gustong-gusto nila yan. Gusto nila ng iba't ibang emotion. Especially sa early stage niya pa lang, let's say, hindi pa talaga siya baliw na baliw sa'yo, hindi ka pa niya gustong-gusto, kailangan mo yun maparamdam. Kaso nga lang, kapag wala kang alam, pag yun at yun na lang din ang ginagawa mo, boring ka. Tapos kung ano yung ginagawa ng mga ibang lalaki is ginagaya mo lang din, wala. Hindi ka niya magugustuhan. Kasi ayaw nga niya yun, tas ginaya mo, wala. Alas kung sobrang pogi mo, pwede pa yon. But kung magkaka-average lang kayo, mahirap yun. Kasi kung pag pogi ka tol, hindi ka magiging boring Initially But kapag gusto ka niya na tapos pogi ka din, nagiging ano ka na basic, na nakakawala rin siya ng attraction. So, ang key, kailangan maging full of life ka. Hindi basta-basta yun at yun na lang yung ginagawa mo. Kaya importante tol yung mga hobbies, importante yung mga skills, importante na may alam ka na iba't ibang lugar. Kaya importante din na may pera ka kasi hindi mo magagawa ng mga bagay na to kung wala kang pera. Kaya, again, I highly recommend na kailangan magkaroon ka muna ng sariling buhay mo bago ka kumuha ng babae. Kasi, ang goal mo dapat, yung babae, ipapasok mo siya sa mundo mo para mas magustuhan ka niya lalo. Hindi yung ikaw papasok sa mundo niya. Hindi siya mag-work. Next na bagay na ginagawa mo, kaya ayusin ng mga babae is kapag sinisira mo yung image nila. Ano ibig sabihin dito? Na kapag kasama ka nila, nasisira yung image nila sa ibang tao. Like, nawawala yung attraction ng ibang tao sa kanila dahil kasama ka nila. Kasi ang goal mo dapat, kapag kasama ka nila, mas maging maganda yung presence nila sa ibang tao. So, paano mo magagawa yun? Kailangan i-present mo din yung sarili mo ng maayos. So, dito papasok yung self-care mo, dito papasok yung basic na fashion style mo, dito papasok yung taste mo. So, kung ikaw hindi ka marunong pumorma, hindi mo alam kung paano i-present yung sarili mo, kailangan mong i-recreate yung sarili mo. Kailangan mong buuin yung sarili mo. Unless, kung meron kang sports car at sobrang yaman mo, okay lang yon. But kung simple ka lang na lalaki, bata ka pa lang, college ka pa lang, or nag-start ka pa lang mag-work, at wala kang magagarang gamit, wala kang sports car, wala kang mansyon, kailangan mong mag-invest muna sa sarili mo. Ganda mo yung forma mo, mag-workout ka, mag-skincare ka. Kasi yung mga babae to, medyo mahilig sila sa ganun Gusto nila ng someone na lalaki na inaalagaan din nila yung sarili nila. Kasi gusto nilang kasama nila is maganda din yung magiging image para pag nagsama sila sa isang picture, sa isang video, o sa isang lugar, is maganda tignan. Kaya ito tol, yung pag-aalaga mo sa sarili mo, hindi lang para sa sarili mo yan. Para din yan sa ibang tao. So, alaga mo yung sarili mo, yung fashion mo, i-start mo na kung hindi mo inaayos. Yung sense of style mo, i-identify mo na kung ano yung gusto mo. Kasi iba-iba naman tayo. Let's say, mahilig sa business casual, tapos mga casual lang. So, ikaw, kung mahilig ka ba sa streetwear, it's up to you. Basta ang importante, may identity ka ng fashion sense na gusto mo. Next na bagay na ginagawa mo, kaya ayusin ng mga babae, is kapag grabe ka tumitig. Kung ikaw tol, si James Reid, si Daniel, okay lang. Kung ikaw sila, okay lang. Pero, yung babae, hindi ka pa trip, wala pa kayong certain connection, wala pa kayong certain bond, creepy ang dating tol. Kiniklear ko lang creepy ang magiging dating mo. Alas sobrang pogi mo. Kung kamukha mo sila Daniel, kahit nga minsan ganun pa creepy pa rin So, kailangan aralin mo lang ng saktong tingin lang. Pwede mo siyang gawin pag may certain bond na kayo, nakapag-date na kayo, may connection na kayo na buo, medyo may touch na, yun okay lang. But kung wala pa, initial pa lang, wag mong gagawin grabe makatitig. As much as possible, dapat nga daan lang Kung let's say, dyan lang siya, hindi pa siya sobrang kilala, hindi pa kayo talagang magkakalala ng lubos, saktong tingin lang, hi lang. Wag yung sobrang tingin kasi ang dating niyan, parang gusto mo agad siya, kahit totoo naman. Pero kailangan hindi mo agad siya ipakita. Ganun talaga, hindi ko lang alam bakit, pero ganun talaga Kailangan mag-create ka ng sense of mystery sa'yo. Kasi pag pinakita mo agad na grabe ka tumitig, alam niya na agad na sobrang gusto mo siya. Ang mga babae tol, sobrang talino yan, sobrang aware niyan sa paligid. Alam nila kapag sino yung tumitingin sa kanila, alam nila kapag may tumititig sa kanila ng grabe. So kung gusto mong magustuhan ka ng mga babae tol, kailangan kontrolin mo yung sarili mo. Relax ka lang. Take your time.
take your space, sarili mo, i-collect mo lang. Pag tumingin ka, sakto lang, tingin, then balik. Ganun lang. Unless kung tumititig din siya sa'yo, okay lang. Makipagtitigan ka. Yun. Ibig sabihin gusto ka niya kasi tumitig siya sa'yo eh. Pero kung hindi, sakto lang. Again, pwede ka lang tumitig once may certain connection na kayo or may bond na talaga. Next na bagay na ginagawa mo kaya ayusin ng mga babae is kapag masyado kang predictable. Alam na alam nila yung gagawin mo, alam na nila yung mga lines mo, alam na nila lahat. So in short, wala nang challenge. Eh mga babae tol, gusto nila ng challenge, lalo na sa simula. Ayaw nila ng same lang, hi, hello, anong kinain mo, kamusta yung araw mo, kamusta yung ganyan. Alam na nila yun tol, lalo na kung maganda yan. Ilang beses yan natatanong sa isang araw. Iba't iba ang kachat niyan, hindi lang ikaw. Gusto ko nang sirain yung image sa'yo na ikaw lang yung kachat niya. Kasi maraming kachat yan, marami siyang chinecheck na options niya, lalo na kung attractive yan na babae. Hindi lang ikaw. So kailangan mag-stand out ka. Kasi tanda mo parang marketing yan eh. Pag pare-pares kayong ginagawa, hindi ka mag-stand out. So, kailangan mo ng something na gagawin mo na mag-stand out ka. So, kaya kailangan mag-invest ka sa sarili mo, mag-invest ka sa mind mo, mag-invest ka sa vocabulary mo, mag-invest ka sa skills mo, mag-invest ka sa sarili mo. Kasi, kapag magaling ka tol, mag-stand out ka talaga sa ayaw at gusto mo eh. Kasi lalabas yan sa bibig mo, lalabas yan sa mga words mo. And automatically na yan yung mararamdaman. But kapag ka ikaw, same na basic na lalaki kumpara sa iba, hindi ka talaga niya magugustuhan. Kasi sobrang daming kagaya mo. So, ba't ikaw yung pipiliin niya? Yung babae, gusto nila ng someone na wala sa iba. So, para magawa mo yun, kailangan mo mag-invest sa sarili mo. Invest mo yung katawan mo, invest mo yung skills mo, anything. Kailangan mag-stand out ka. Kailangan kung may alam ka ng skills, dapat sobrang galing mo dyan. Kasi tanda mo to, lalo na kung hindi pa kayo, may mga competitor ka. And yung mga competitor mo na yun, may mga iba't ibang style din yan. And kung sila kagaya mo, hindi nag-iisip, so same lang din kayo. So, dapat mag-isip ka, improve mo yung sarili mo. Galingan mo, ganda mo yung vocabulary mo, ganda mo yung forma mo, improve mo yung mindset mo, improve mo yung galaw mo, improve mo yung buong ikaw. Kasi pag in-improve mo yung sarili mo tol, mag-stand out ka. Kasi maraming lalaki, hindi in-improve yung sarili nila. Next na bagay na ginagawa mo kaya ayaw sa'yo ng mga babae is kapag wala kang alam. Ang mga babae tol, gusto nila ng something na may natututunan sila sa isang tao. Kahit sinong babae pa yan, gusto nila may bago silang ideas na naririnig, may bago silang realizations, may bago silang principles na naririnig, bagong kwento, ibang POV, gusto nila ng ganon. Kaya nga yung mga babae tol, mostly attracted sila sa mga matatanda. Kasi mga matatanda tol, marami ng alam, marami ng ideas, marami ng concept, marami ng realizations, marami ng experience. So, yung mga bagay na yun, nakakwento niya ngayon dun sa babae na mas bata. Eh, yung bata na yun na babae, wala pang alam sa ganon. So, na-amaze siya, na-enlighten siya, ganito pala yun. Pag ginawa mo pa yung bagay na to, ganito pala siya. So, na-amaze siya. So, once na-amaze siya, may certain positive emotion siya na na-feel. And once na na-feel niya yon, na-attach niya yun sa tao na nagpa-feel sa kanya. And once na na-feel niya yon, nagugustuhan niya na yung tao na yun. Kasi na-amaze siya doon, na-enlighten siya, may aha moment. So, kaya mas na-associate niya yung ganong feeling na yun sa tao na yun. So, mas nagugustuhan niya. So, kung ikaw to, gusto mong magustuhan ka ng mga babae, kailangan mo talaga mag-invest sa mind. Tanda mo to, daig talaga ng madada yung maporma. Yun ang tatanda. Minsan nga kahit hindi maporma tol, basta madada at maganda yung mga sinasabi niya, na-attract talaga. Kasi, pansin mo, di ba, may mga matatalino, hindi naman sila ganun kapogi, pero yung mga ano nila, ang gaganda. Like, may mga iba, basketball player, hindi ganun pa kapogi, pero ang gaganda ng mga ano nila, friend nila. Kasi nga, magaling sila doon. Like, sa pagbabasket, sobrang galing nila. So, nakakwento nila yon. Nakakwento nila, ganito yan, babe, da. So, let's say, negosyante ka, hindi ka man magaling pumorma, pero magaling ka sa business, may pera ka, ang dami mo experiences, nakakwento mo yun, ganito yan, da. Magaling ka sa, let's say, pag-edit, ganito yan, babe, da. Nagkakaroon sila ng idea. So, muna kasi kapag interesting yung sinasabi mo, nagiging interesting ka na tao. Again, i-clear ko, once interesting yung sinasabi mo, ang next na nagiging interesting doon, ikaw na. Ang galing naman ng ginagawa niya. Wow, ang galing naman niya. Ganun na siya. So, kung gusto mo maging ganun, tol, kailangan mo investan mo talaga yung sarili mo. Kaya, again, tayo mga lalaki, tol, medyo, kumbaga, tawag dito sa Dota or sa ML, late game talaga. Late game. Kasi, dun ka nagkakaroon ng experience eh. Yung mga babae kasi, tol, initially, may value na agad sila. No need na yon. Kahit bata pa lang sila, may value na sila. Eh, tayo, tol, ang value natin, kinecreate talaga natin. Unless kung sobrang pogi mo at napamanahan ka na maraming pera, may value ka na. But, kung wala kang ganon, ikaw talaga magke-create. So, tayo, ang hard work talaga, initial. Kailangan masipag ka,
ka, matalino ka, investan mo yung sarili mo. So para, once ganon ka na, ma-showcase mo yun sa babae. So para, mapili ka din niya. Kasi napili mo siya, kailangan mapili ka din niya. So kailangan mo mag-invest sa sarili mo.